Class, tingnan nyo itong student sa gitna. Parang iniisip niya, may default pala ako? Yes. Ito ang concept ng temperament. Ibig sabihin, may inborn personality style ka na present early in life. Hindi pa tinuturuan, pero may ugali ka na agad. Now, sina Thomas and Chess. Sila ang nag-classify. May tatlong type. Easy, chill lang. Difficult, mabilis mag-react. Slow to warm up, medyo hesitant muna bago mag-adjust. Tapos si Kaga naman, dinagdagan pa. Shy versus bold. Yung iba, kahit bata pa lang, socially reserved na agad. So class, importante ito kasi hindi lahat ng behavior ay dahil sa pagpapalaki. May part dyan na dala mo na. Takeaway, hindi lahat ng pasaway, tinuruan. Minsan, temperament lang. Ngayon class, tingnan nyo itong image. Parang timeline ng tao, from primitive hanggang modern. Ito ang evolutionary psychology. Simple idea, kung ano ang behavior na nakatulong sa survival noon. Iyon ang naipasa hanggang ngayon. Si Charles Darwin, natural selection. Yung traits na helpful sa survival, sila ang nananatili. Halimbawa, fear response. Bakit tayo natatakot sa ahas? Kasi noon, yung hindi natakot, hindi nakasurvive. Then si David Buss, he explained human behavior in terms of survival and reproduction. Kahit choices natin minsan, may evolutionary roots. So class, hindi random ang behavior. Minsan, legacy siya ng survival. Takeaway, kung buhay ka ngayon, may naipasa sa'yo na effective na behavior. Okay class, tingnan nyo itong bata. Nakaupo, tahimik, parang ayaw makisali. Basahin natin, a child is naturally shy and avoids new situations even without negative experiences. Keyword, naturally at even without experience. So hindi ito natutunan. Analyze natin. A. Learn through punishment. Well, mali ito kasi wala namang experience na sinabi. B. Inborn temperament influenced by biology. Ito ang tumutugma kasi consistent at walang external cause. C. Cultural expectation only. Hindi sapat kasi kahit saan environment ganun pa rin siya. D. Temporary emotional response. Hindi rin kasi stable ang pattern. So class, ang sagot dito ay B. Remember this, kapag behavior is consistent, early, at walang malinaw na external cause na think temperament. Class, tingnan nyo itong student. Hawak niya parang sariling utak niya, no? At mukhang ang daming nangyayari. Parang may drama talaga. Kasi totoo yon. The brain is not one solid thing. May iba't ibang parts na may kanya-kanyang role. Different parts control different functions. Parang team yan. Prefrontal cortex. Ito ang decision making. Ito ang nagsasabi, mag-aral ka muna bago TikTok. Amygdala, ito naman ang emotion center. Ito ang nagsasabi, kinakabahan ka na, tumakbo ka na. So, minsan, may conflict. Gusto ng prefrontal cortex maging logical, pero ang amygdala, emotional. Takeaway, kapag magulo ang decision mo, hindi ka lang confused. May usapan sa utak mo. Ngayon class, tingnan nyo itong image. Parang may explosion sa loob ng utak niya. Iyan ang neurotransmitters, chemical messengers. Ibig sabihin, sila ang nagdadala ng signal sa brain. Kung walang chemicals, walang communication. Now, they affect mood and behavior. Halimbawa, serotonin, pag mababa, pwedeng sad, low mood. Dopamine, reward system. Kaya ka natutuwa kapag may achievement o kahit likes sa post. So kung minsan, hindi lang arte ang nararamdaman ng tao. May biological basis yan. Takeaway. Minsan, ang problema hindi lang sitwasyon, kundi chemistry. Okay class, tingnan nyo itong student. Nakatingin sa libro, pero parang lutang. Parang iniisip niya, hindi ito hula ha? Basahin natin. A patient shows low mood and lack of motivation.
Keyword, low mood, lack of motivation. Classic ito. Now, analyze natin ang choices. A. Cultural influence only? Kulang. Hindi sapat para ipaliwanag ang mood at motivation biologically. B. Neurotransmitter imbalance affecting mood regulation. Ito ang pinaka-match kasi chemicals ang directly involved sa mood. C. Personality weakness. Hindi scientific. Hindi ito explanation sa biology. D. Lack of intelligence, irrelevant. Hindi naman intelligence ang issue. So class, ang sagot ay B. Remember, kapag mood at motivation ang usapan, isipin mo agad neurotransmitters.